Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Pilipino nga. Support the support Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! My name is Jessa. 28 years old, habang yung boyfriend ko naman po ay 34 years old na. DJ Lindsay, nagkakilala po kami sa Facebook. Inaccept ko po siya dahil meron kaming mutual friends. Nag-chat agad siya sa akin. At hindi naman ako nakahinding mag-reply because napaka-sweet talker niya. Consistent sa mga updates with pictures, chats, and video calls. Kaya naman, nakaramdam ako ng kilig dahil sa kanya. Hindi nagtagal, DJ Lindsay, nanligaw po siya sa akin. Sinagot ko, kahit meron akong alinlangan nung una kasi parang may mali. Pero kahit pa ganun, mas nanaig po yung nararamdaman ko para sa kanya. Yung pagmamahal ko para sa kanya. Kaya naman pag uwi ko, nagkita agad kami. Tapos, sinagot ko agad siya. Noong mga unang dates namin sa fast food, kadalasan kwentuhan lamang. Nung nagtagal na, DJ Lindsay, napansin ko na kapag lumalabas kami, merong tumatawag sa kanya ng umaga. Tapos, after ng mga tawag na yon, bigla siyang magsasabi sa akin na kailangan niyang umalis kasi meron siyang emergency. Nakailang beses din yon. Pinapahintay niya ako pero hindi naman siya bumabalik minsan. O di kaya naman kapag magka-chat kami, hindi naman siya nagre-reply. One time pa nakita ko, merong isang babae na nag-message. Ang
Ang sabi niya, hindi kanya maihahatid kasi tulog pa siya. Tapos may pinadala pang picture. Natutulog nga yung boyfriend ko. DJ Lindsay, doon ko napagtanto na meron palang live-in partner ang boyfriend ko. Doon na ako nagtagni-tagni ng red flags. Yung signs nung umpisa. Naisip ko na kaya pala sa umaga lang kami magka-chat at magka-video call. At lagi niyang ginagawa yon kapag nandun siya sa trabaho. Pag umuwi siya, nagchat-chat siya, tapos ang tagal-tagal niyang mag-reply. Natandaan ko rin na never niya akong dinala sa kanila. Tapos palagi lang kaming nag-check-in kapag gusto naming magkasama. It's either magbabakasyon kami sa hotel or kung saan mang Airbnb. But never niya akong pinakilala kahit kanino sa pamilya niya. Doon ko na-realize, DJ Lindsay, na naging side chick pala ako nang hindi ko nalalaman. Minessage ko agad yung babae. Nagsorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako yung dapat mong sisihin. Kasi dapat mas nilaliman ko pa yung pagkilala sa lalaking yan. Alam mo, DJ Lindsay, hindi ko na po pinatagal. Nakipaghiwalay agad ako sa kanya. At sinabi kong ayusin mo yung relasyon mo with your live-in partner. Galing din po kasi ako sa relasyong nasira ng dahil sa panloloko. Alam ko po yung pakiramdam. Akala ko tapos na eh. Akala ko I'm done and over with. Pero ang sabi niya sa akin, ayaw niya na raw ayusin pa yung relasyon nilang dalawa. Nagkausap din kami ni girl kasi ang sabi niya sa akin, ayaw na daw ni guy. Sa tingin niya raw, hindi na maaayos pa kung ano mang meron sila. Kaya naman, ang sabi sa akin ng babae, ng live-in partner, tuluyan na ngang umalis yung boyfriend ko. Well, ex-boyfriend ko sa bahay nila ni girl. Alam mo, DJ Lindsay, marami kaming pinagdaanan. At awa ng Diyos, maayos naman ang lahat ngayon. Masaya kami, kahit na walang label yung pagsasama namin. Masaya ang puso ko, DJ Lindsay, kahit na alam ko na mali dahil may babaeng nasaktan ng dahil sa akin. Yan po yung bumabagabag sa akin. Pwede niyo po akong pagsalitaan ng mga masasakit na salita. Kasi alam kong naging mahina po ako. Pero ang balita ko po tungkol kay girl, ay okay na siya. May mga nanliligaw na sa kanya at in good terms naman sila ng ex niya. But it doesn't change the fact na nasaktan pa rin siya ng dahil sa akin. And FYI, DJ Lindsay, bago po ako dumating sa buhay nilang dalawa, nagkakalabuan na po sila. But then, humingi pa rin po ako ng tawad doon sa babae. Ang hindi ko po talaga alam kung paano aalisin ay yung guilt ko. Sa tuwing naiisip ko na meron akong nasaktan na kapwa ko babae.
Tama po ba to be in good terms with this guy? O baka naman hindi rin siya ang tamang lalaki para sa akin?